Pag hindi na tama yung nangyayari sa paligid mo, huwag ka dun sa lugar na yun. Alam mo yun? Kung may mga taong nagdulot ng sakit sa'yo halimbawa, kung hindi na nakakatulong sa'yo, iwanan mo yun, yung lugar na yun. Anything that Totoo. does not contribute to the positivity and anything that is not giving you peace, you leave it behind. Yeah. You know? Para sa'yo yun eh. You know? Para sa'yo yun. And that's part of you taking care of your mental health. Oh, that's right. Totoo. Sobrang totoo yan. Oo. Kung toxic ka na sa place, well, move out. Kung may toxic person, iwasan mo na lang. Iwasan mo siya. 'Di ba? Kasi once na nagstay ka diyan, walang mangyayari sa iyo. Real topics, chill vibe, positive ground. Tito's Talk. What up, everyone? It's me, JR. And this is Mikey, and you're watching Tito's Talk. All right. Welcome to our third episode of Tito's Talk. Mantaki mo yun? Nakapangatlo na tayo. Oo nga, ang bilis. Ibig sabihin, ang bilis ng panahon. Oh, ng alam mo, araw. Alam mo, November na. It's November na. That's right. Nung nakaraang 2 linggo, parang ano lang eh. Nag-record tayo ng, ano ba yung first recording natin? Third week of October. And then, pumasok na so nag-record tayo Friday noon. Tapos, ang bilis lumipas sa 1 linggo eh. Tapos nag-record ulit tayo. Tapos, ito na agad tayo. So, ito yung first recording natin ng November? Correct. Yeah. Yes. Yeah. Today is November the 7th, 2025. Yeah. So, happy November. Ilang linggo na lang. Pasko na. Oh, Pasko na naman. Ang bilis. Malay mo, sa panahon ng Disyembre, nasa 1 kwarto tayo. Hindi natin alam. Pwede yun. So, abangan natin yan. Kumusta dito, JR? Kumusta yung linggo? Yeah, mabuti naman, Tito Mikey. As usual, work and family. Right. Yun lang. So, and kumusta naman trabaho? Stress-free. Yeah, trabaho okay. I love my job. And, yun. Kumbaga, stress-free. Kailangan natin pangalagaan ng ating mental health. Agreed. You know? Agreed. Yes. So, yeah. Alam mo, sabi nga nila, importante talaga na ang isang trabaho, ini-enjoy mo eh. Yeah. Totoo. Kumbaga yung goal is, magtatrabaho ka. Pag ini-enjoy mo yan, parang hindi ka nagtatrabaho. Yeah. Diba? So, sana all ganon. Hindi kasi ano yan eh. Siyempre lahat naman tayo mga Filipino, magaling tayo sa trabaho eh. Talagang nag-e-excel tayo sa trabaho. Agreed. Kaso nga lang minsan sa sobrang excel mo, napapabayaan mo na yung mental health mo, you know. Yeah. Sa sobrang gusto mong what do you call this, paggalingan sa trabaho mo. You know, you never know, stress ka na pala, you know. So, mas maganda na nagtatrabaho ka, stress-free, you love your job, you doing different things every day. Yun. Oo. You know what, I have to agree na ang Pilipino talaga, kahit sa mo itapon, kahit anong trabaho yan, kahit anong bansa yan, nakikita yung kalidad ng trabaho nila. Totoo. Subok na yan. Yeah. And yung binabanggit mo nga kanina na kasi likas tayong matiisin, likas tayong
Sige lang, tira lang ng tira. Ganon. Yep. Likas yan sa mga Pilipino. Not to impress, siguro may konting ganon, not to impress, but yun talaga ang ugali ng Pilipino. So yun nga, yung parang matiisin, lalo na we go the extra mile. You know what I exactly. mean? Kumbaga, Yeah. Even though na wala tayo, hindi naman tayo hindi naman tingin ko sa mga Pilipino, hindi naman natin hangad na magpataasan eh. You know what I mean? That's what yun nga yung sinabi mo, likas na sa atin yun eh. Yeah. You know? Yeah. So parang lumalabas talaga na pag nasa trabaho tayo, kala nila parang may gustong patunayan to, but no. Or it's just normal. It's natural. Oo. Yeah. Kaya That's true. Although it doesn't apply to all. Sometimes may mga ganun tao kahit anong namang lahi eh. Alam mo yan. Pero likas nga na sinasabi natin, likas na masipag ang Pilipino. So, yes. Yeah. And to the point of, like what you said, nakakalimutan na yung health, may it be physical health, may it be mental health, especially, during this time, before kasi like back in the day, hindi masyadong, I don't want to say hindi pinapahalagahan, pero hindi attention ng tao yung mental health. Hindi pa tayo aware. Many people are not aware of that. Yes. And the thing is, minsan kasi parang naging taboo siya before. It's a taboo. Yung mental health na ganyan na kapag nagpakita ka ng let's say sinabi mo na you're having mental health challenges, it becomes a weakness. Na ngayon kasi parang ang physical health mo, pag nagkasakit ka, well, normal eh. Nagkakasakit ang tao. But nowadays, if you're experiencing some mental health challenges, nananormalize na siya na, okay, you need to take care of that as well. So, which is good. Which is good. People are getting more aware of things. That you take care of your physical health, and mental health is equally important as your physical health. Yeah, that's true. So that's good. That's good. Kasi parang ang dating before, parang normal lang eh. Alam mo yon, parang stress ako. I think, di ba, parang dati normal lang yan, stress ka, trabaho yan eh, 'di ba? Pero nung naging aware tayo sa mental health, delikado pala 'to. Yeah. Alam mo 'yun, parang it can cause damage in your brain, emotions, Oh yeah, for Kaya sure. nakakatakot pala. Oo. That's true. Nakakatakot pala tong kasi dati binabaliwala lang eh. Na kumbaga nakaka-experience ka ng yung halimbawa yung bigat ng loob, sinasabi na lang, hayaan mo na lang yan. Huwag mong pansinin. Lilipas din yan. Galingan mo na lang or gumawa, you do other things. Pero ngayon, talagang, sabi ko nga kanina na normalize na siya na kailangan pangalagaan din yan. Kasi pantayan eh. Kung pinapahalagahan mo ang kalusugan ng iyong pangangatawan, kailangan pangalagaan mo din ang kalusugan ng iyong pag-iisip, ng iyong emosyon. Lahat yan kasi konektado lahat yan eh. Yeah. Yeah. So to all our listeners, if you have any input on these things, we welcome your comments, how important mental health is, and if you have had any experiences about these things, share it with us, because we learn from each other, we help each other. Nandun pa rin naman yung tayo lang din ang magtutulungan. Yeah. Ang gusto ko lang sana sa mga listeners natin,
i-comment nyo naman kung paano nyo na-overcome yung mga yun nga, stress, paano nyo na pa healthy yung mental health nyo, kung ano yung mga ginawa nyong process sa buhay nyo. Yeah. So, yun, kwento nyo naman. Gusto ko rin malaman at least di ba, makakuha tayo ng idea sa listeners natin. Because, pag sabi ko nga last episode, we were talking about pagko-cope sa sa mga naging challenges sa buhay. Kasi nabanggit ko yun nung pinag-usapan natin yung mawala ng mahal sa buhay. Yep. At kanya-kanya tayo ng pagko-cope sa buhay. I mean, pagko-cope sa mga challenges sa buhay. It's the same thing with mental health challenges or issues. We have our own, I'd say, unique ways of coping. So it can't be a one size fits all. Meron yung depende yan sa tao. Well, since we're talking about mental health, was there ever a time or phase in your life where, or when you experienced say mental health challenges? Well, yes. Hindi naman siguro nasabi ko na sa second episode or first episode natin na nag-resign ako sa company ko, di ba? So siguro nagtrabaho ako sa company ko for quite a while. And then how long was it again? Siguro 10 years, 11 years. You worked for 10 years for that company. Yes. That's a long time. Yeah. And then, yun, normal na trabahador lang ako ng first. Trabaho dito para sa pamilya. Of course, kasi nag-i-start ako ng family ko noon. Dumating dito yung wife ko sa Australia that time. Mm-hmm. So, yun. Nag-start ako ng trabahador hanggang sa umangat. Hanggang sa nakuha ko yung position. May position ako nakuha. Mm-hmm. And then, yun na, parang dun ko na-experience na hindi makatulog minsan kasi iniisip mo yung trabaho mo para bukas. Yeah. Minsan, when I'm sleeping, nagsasalita daw ako, sabi ng asawa ko about work. Di ba? Parang, parang iba na yun di ba? Nadadala mo na sa tulog. Yes, oo. Kaya parang na ako parang nung una sabi ko okay lang to siguro. It's normal. It's normal kasi may position ka you meron kang meron kang cargo. Kumbaga, alam mo 'yun. So sabi ko baka normal lang to, okay lang to. Kaya ko to. Kinakaya ko naman, oo. Kaso nga lang dumating ako sa point na parang hindi na tama to. Talagang I need to think. Ano ka dumating sa puntong yon na sinabi mo sa sarili mo na hindi na tama to? Ano na yung nangyayari sa'yo? Ano na yung mga na-experience mo na dumating ka dun sa punto na sinabi mong parang di na tama to Yun. Kasi yung trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko. Sobrang nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Yung mga co-workers ko, yan. Mahal ko yung mga yan. And then, dumating sa point na, yun nga, hindi na ako makatulog sometimes, na talagang insomnia. And then, parang dumating ako sa point na, hindi ko na gusto yung ginagawa ko. Alam mo yun? Nagtataka ako, ba't hindi ko gusto yung ginagawa ko? I'm in this position, alam mo yun, parang nawalan ako ng interest. Kasi ako yung tao na ilagay mo ko kung saan, kaya ko mag-excel, basta pag-aralan ko lang. Pero dumating ako sa point na nawalan ako ng interest. So, I said, na pinpoint mo ba
yung rason kung bakit parang nag-iba yung interest mo. Parang nawala na yun. Parang unti-unti nag-die down yung kumbaga yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Halo-halo eh. Mixed emotions talaga eh. Siguro stress na rin sa work kasi yun nga, meron kang shoulder na mga responsibilities. And then, mga, alam mo yun, mga different attitudes, different dramas. Naghalo-halo lahat. As in, naghalo-halo lahat na parang sometimes naapektuhan ako. You know, parang even though na alam mo yun, parang small things about sa job, ay sa trabaho, parang apektado. I don't know. Hindi ko mapaliwanag. Pero yun na, naghalo-halo na talaga. So, hindi na ako masaya. So, ang ginawa ko, talagang parang hindi ko alam kung nag-meditate ba ako na ano bang gagawin ko. I'm doing this for long. Ganyan. Bakit naging ganito? Tapos nag-research na rin ako kung paano ba mag-step back. Paano ba malaman kung may mga mental health issues ka na, mga ganun. Hindi ko naman sinabing malala yung mental health issue ko. Kumbaga, syempre parang sa kaka-research mo, doon ako naging mas interesado sa mental health. Yeah. You know? So, doon ko nakita na nakakamatay din pala talaga yung mental health, you know? Yeah. So, natakot din ako. Hindi para sa akin eh. Natakot ako para sa pamilya ko. I got 3 kids, I got beautiful wife. You know, paano na lang kung, alam mo yun, one day masiraan ka ng ulo or magkasakit ka dahil sa, you know, kasi hindi mo na gusto yung ginagawa mo, stress na stress ka lagi. You know? So, ayun. Parang sabi ko na tama na. Kailangan ng magbago yung aking lifestyle. You know? So, ang ginawa ko more on family talaga. Hindi lang sa family ko, sa lahat, sa sister ko, sa mom ko, talagang, I don't know, hindi ko ginagawa dati yon. Kuwari, kasi focus ako sa trabaho pero ngayon, sa isang linggo, hindi pwedeng hindi ako tumawag sa kanila, kamusta? Uy, kain tayo sa labas. Alam mo yung parang, nabago yung lifestyle ko. Parang, ang sarap. Kusa siyang lumabas. As in, hindi ako, kumbaga, yun nga, busy ka sa trabaho, wala kang time sa family mo. Sometimes kung gusto mo silang kausapin, pero I'm just gonna rest. You know? Pero nung bago na yung lifestyle mo, wala, kusa na lang. For example, magwo-walking ako sa morning. Tatawagan ko sila, kamusta? Hanggang sa magkayayaan na kami, tara, tayo, lunch. Yeah. Alam mo yun, parang sa simple na bagay na tumawag ka lang sa kanila, nagkakaroon ng bonding. Yeah. You know? And then, yun nga, sa mom ko, hindi ako, siguro alam din ng mom ko yun dati na hindi ako masyadong palatawag sa kanya. Siguro nga, baka nahihiwagaan na yun bakit ako tumatawag kay mami ngayon na kamusta kamusta. So ayun, yun lang naman. That's good. So listening to what you just mentioned, is it safe to say that your way or what you did of changing jobs was the resolution to your mental health challenges? Yun nga, based sa research ko, it's either
change your job Yeah. or No, but personally, in not the research because pwedeng iba-ibang ano yun eh. Iba-ibang sitwasyon. Sabi ko nga kanina, it's not one size fits all. But in your particular case, was the changing of the job the key? Was it the key for you to feel better or to be back to the usual JR? masasabi ko, tama ang susing nakuha ko para sa pagbabago at para sa pagiging ano ko ulit, parang active sa labas, more time to family. Kasi ano yan eh, maraming susi sa pagbabago para sa sarili mo eh. Maraming susi yan. Nasa sayo na lang yan kung anong susi ang kukunin mo. Right? Kung susi bang itong kinuha mo at first nag-fit sa'yo, naging masaya ka, that's good. That's good for you. But sometimes pag itong susing nakuha mo at first, hindi ka rin masaya, well, you need to get another key. Yeah. So, try another para one. para sa akin talaga, blessing in disguise talaga ang pagpapalit ko ng job. Parang, I don't know, siguro gusto din ni Lord to na, oy, tama na dyan. Masyado ka ng pukpuk dyan sa, pahinga ka muna, pahinga ka. Parang ganito. Ito sa'yo. Hindi ko hinanap to eh. Kumbaga parang, yung bagong trabaho parang, na nagkwentuhan lang kami ng mga kapatid ko. And then, first, wala naman akong interest sa mga ganito eh. Sa gantong kind of trabaho. Pero, parang sumagi sa ko, try ko kaya. Wala naman siguro mawawala eh. Walang mawawala eh. So, tinry ko. Kasi So, nag-jump ka from your old job, from your previous job, you jumped to a new role blindly na hindi mo alam kung mag-i-enjoy ka ba, kung tatagal ka ba, kung those kind of things. And it's a good thing that you're happy. Talagang ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling na yun nga, hindi ka nagsasalita mag-isa. Alam mo yun? I cannot ask for more. Kasi yun din eh. Yun din yung na natutunan ko. Once na naging kontento ka sa kung anong meron ka lang, yan yung magiging susi sa pagbabago mo. 'Di ba? Kasi once na hindi ka makontento, you're striving, gusto mong umangat sa trabaho, gusto mo ng gantong bagay, gusto mong bumili ng mga mararangyang bagay, pero hindi mo naman achieve. Mas lalo ka lang parang, 'di ba? Yeah, So, although I want to make it clear na walang problema sa mga taong, let's say, gustong umangat sa trabaho, gustong mabiling gusto nila. Basta sa tamang paraan, number one. Pangalawa, sa pag-achieve mo ng mga bagay na yon, healthy yung lahat, the totality, the entirety of it. Yung emotion mo, yung kalusugan mo. Alam mo yun? Kasi hindi naman ibig sabihin na gusto mong umangat sa trabaho, gusto mong mabili to, wala ka ng contentment. Minsan, kaya nga tayo minsan nagpupursige is because we want to, reach a certain goal, or let's say, you work hard because you want to save money for the future, for your kids, for you to be able to travel. There are different reasons why you're striving. May mga pagkakataon naman na mali yung rason kung bakit
bakit gusto nila makuha yung mga bagay. Na yun ang sinasabi mo na nawawala na yung they're not content. Walang contentment eh. Alam mo, I totally Tsaka get you. Alam mo yun, parang sa sobrang push nila, so, alam mo yun, sa sobrang hangad nila, hindi nila hindi nila namamalaya na they get stressed. You know? Yeah. Hindi nila namamalayan eh. Kumaga, I need to do this. I need to do this. Sige lang, kaya ko to. Pero, hindi mo tinitingnan kung okay ka pa ba. Parang, tapikin mo muna yung uy. Minsan kasi ang nangyayari, yung sinasabi mong pagtapik, hindi nila namamalayan kasi masyado silang focus dun sa ginagawa nila. Yeah. Minsan it doesn't apply to all. Or yung rason na, kaya ko ba? Sige lang. Alam mo yun. Yeah. Na sa sobrang busy din, wala ka ng time para umupo sa isang tahimik na lugar, let's say, and contemplate na masaya ba ako sa ginagawa ko? Or ano bang masaya pa ba ako? Masaya pa ba ako? Or anong rason ba bakit ko ginagawa tong mga to? Ano bang rason? Ano yung reason? You know? What is your motivation? Babalik tayo. I mentioned this motivation thing, I believe, back on the first episode. What is your motivation? What are your reasons for doing things? You know? Minsan, hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataon para itanong yun sa sarili natin. Kasi wala ka nang panahon para kausapin yung sarili mo eh. Or minsan kasi yung pagkausap sa sarili, nadadaan yan sa sa oras ng panalangin. Now, during your time of prayer, not everyone prays, which is, to each his own. Pero minsan sa ibang tao, yun ang kanilang way para mag-contemplate through prayers. And yung isa sa mga tanong sa sarili na ano bang rason kung bakit ko pa ginagawa to? Ano bang plano ko sa buhay? You know? Yeah. Tsaka yun nga sinasabi mo, ano yung motivation mo, di ba? So, lahat ng tao, kumbaga, kung meron kang goal talagang yung motivation mo matindi yan. So, yun nga yung sinabi ko sa'yo sa first episode, may mga nakausap ako, ang motivation nila is family. Right? So, yun. So, sa sobrang lalim ng motivation nila dahil because of family, nawawalan ka na ng time para sa sarili mo na, alam mo, kasi inisip mo na lang lahat is your family. Family para sa pamilya ko, para sa pamilya ko. Yeah. Paano naman para sa'yo? No, I would have to agree there because it's not sounding selfish. I totally get what you're trying to point there. Kasi kapag inisip mo rin yung kalagayan mo, again, it's not being selfish. I believe it's not being selfish. Kasi kapag inisip mo yung sarili mo, kapag dumating ka sa punto na hindi mo na inisip yung sarili mo at naapektuhan ka at ang sinasabi mo, ang motivasyon mo ay pamilya mo, pag ikaw na yung nagkaroon ng problema, yung sinasabi mong rason kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan ay maaapektuhan din in the long run. If you do not take care of yourself, those people that you're doing these things for will be greatly affected. Let's say, knock on the wood, you die. Paano na yung mga taong maiiwan mo, you know? Yep, that's right. I totally get you there.
Yeah. Kumbaga, hindi mo naman kailangan na totally na gayahin mo yung ginawa ko na maghanap ka ng trabaho, ng bagong trabaho. Hindi naman ganun. Yun nga lang nagsasabi sa'yo. Hindi naman fit to sa everyone na yung akin. Para sa akin lang to, right? Ito yung naging susi ko. Pero sa ibang tao, kung ano man yung naging daan nyo para maging masaya kayo, well, comment down below so we can read it. Right. That's right. Pero kahit sa konting step back, magnilay-nilay kayo again, refresh, repent. Kumbaga, ano ba? Ito pa rin ba yung goal ko sa buhay ko? Yung motivation ko, tama pa ba yung mga ginagawa ko? Healthy pa ba ako? Healthy pa ba yung utak ko? Step back lang ng konti. Pag kaya mo, well, go ahead. It's up to you. It is what it is, you know? Yeah. Pero kung hindi mo kaya, well, you need to change routes. Yeah. Mag-ibang daan ka, baka. Right. Diba? Or gumawa ka ng sumali ka sa mga activities. You know? Maraming susi. Dito nga sa Australia, there is a day that they call Are You Okay Day, right? Yeah. So Are You Okay Day is a time to remind people to check on your family, your friends, if they are okay. Because I believe many of our listeners would also agree that it is really important to check the people around you if they are doing okay. Communication is key. Yeah, that's right. You need to check on them. Like for the first 2 episodes, and I've been saying this since I started streaming, on the other platforms even before, to always check, to always be kind, to always share kindness, to always share positivity, and even share a smile. Why? Even to a stranger. Share that smile to a stranger. Yep. Share it with a stranger. Why? Because, people could be struggling. People could be hitting rock bottom. And you would not even realize that they're experiencing that. Because people who are experiencing anxieties, people who are experiencing depression, those people sometimes would not even show it. So anxiety and depression don't have a face. Walang mukha yun eh. May mga tao na pag depressed, may mga tao na kapag anxious sila, kita mo na they're so down, Pero may mga tao na nakaka-experience ng mga ganung bagay, pero very jolly pa rin. All smiles, from ear to ear. Minsan hindi mo alam, yung mga tao nakikita mo masaya, bagsak na bagsak pala emotional. Totoo, tama. So even ganun ang kanilang itsura, hindi yung malungkot na itsura, kahit na parang always nakangiti lang. It's just one question. Hey, are you okay? Are you doing well? How are you going? Is everything all right? Yung simpleng tanong na yun, it's very important. That's why we call it an Are You Okay Day. Yeah. Yun yung time. And it should not be only during that day. It should be like... It should be every day. Yeah, it should be a constant time, a thing. Importante na chine-check mo yun. The reason I said this is because yung sinasabi mo kanina na you need to check your yourself, your mental health, your physical health, everything. It's also very important. It's very vital
to have a very good support system. Ano ba yung mga unang support system mo? Yung pamilya mo. Yan. Yung mga kaibigan mo, outside your family. Pero syempre, babalik tayo dun sa core, which is your family. Yung tahanan mo. Kayo mag-usap. You know? Merong dapat time para sa ganun. Kasi, it's very important and it's really good to have a very supportive family. You know, may open communication or may suporta sa loob ng pamilya. Minsan hindi mo mawawala na minsan merong mga challenges, minsan meron mga disagreements, minsan hindi ka susuportahan kasi magkaiba kayo ng points of view. You know? It's normal, you know, normal yan. Agreed. You don't need to magalit kasi 'di ba? Sabi sa pamilya talaga, doon mo makikita kung healthy yung family nyo eh, 'di ba? Pag may nagdi-disagree sa mga plan mo, sa mga gusto mo, 'di ba? Nagkakaroon ng brainstorming eh, alam mo 'yan. Oo. Kuwari may sinabi ka, "Oy, gusto kong gawin 'to." And then, yan, diyan na lalabas. Bakit yan? Ganyan. Para may kilala akong ganyan. Ayun. Hindi ko masyado. Para may kilala ako. Di ba, bakit ganyan? Bakit mo gusto gawin yan? Ganyan, mas maganda to, ganyan. Di ba? Imagine kung sinabi lang nila na, it's up to you. You can do That's it. sad. No, that's diba, sad, parang, really. Okay. Parang nawawala ng kulay yung buhay. Di ba? Oo, totoo. Oo, mas Alam maganda na yung minsan nagkakatampuhan kayo dahil lang sa maliit na bagay. Pero right. At the end of the day, wala. Ano lang, parang, ba't kaya nag-disagree yun? Yeah. Oo nga, no? Diba? Kasi isipin mo, no, kung sinabi mo, gusto kong sabihin natin, gusto kong kumain ng tilapia ngayong gabi. Tapos sasabihin nung, let's say, partner mo, bakit tilapia? Ba't hindi bangus? Diba? Parang mag-uusap ngayon kayo kung bakit ba gusto ko ng tilapia at ikaw gusto mo ng bangus. Pero kung sabi mo, gusto ko ng bangus ngayon, tapos sabi mo, ikaw, it's up to you kung gusto mo ng bangus. Parang, okay, nakuha mo yung gusto mo, pero parang empty. Para bang walang lao. Tama. It's empty eh. Nakuha mo, may nakuha ka, which is good. May nakuha mo yung gusto mo, pero parang, lahat ba totoong masaya? Diba? Parang ano ba eh? Parang walang halong kaplastikan. Oo. Alam mo yun, parang... No, I get you. Although, may mga tao naman na pag sinabi mo, parang gusto ko ng bangus ngayon. Oo nga no. Parang masarap kayong bangus. Sige, magbangus tayo. It's genuine. That's fine. Oo, kasi it's genuine. You know that you're happy? That you won? And you know that the person that agreed with you is genuinely happy. You know? Yeah. Yeah, may mga ganun naman. You know? Hindi naman ibig sabihin na nag-agree sa'yo yung tao parang plastic na or wala nang pakialam sa'yo or wala nang kulay ang buhay. You know? Iba-iba yan eh. But I totally get what you're saying. Yeah. Yeah. Mas maganda na yung ganun. Yung may alam yun, parang argument, sweet argument. Maybe yun na lang may tatawag ko. Maybe sweet argument. Parang gano'n. Yeah. Pero yung argument na yan is, it's not because you hate each other or what. Parang they just sharing their points na ganito. Diba? So, mapapaisip ka rin, tama siya. Okay. Pero pag hindi, ganun. Yun right. Parang ang sarap sa feeling na may mga ganong family na hindi lahat ng bagay sila mag-a-agree sa'yo. Susupalpalin ka talaga nila pag 'di ba? Pag hindi tama yung gagawin mo or hindi tama yung decision mo, talagang makakarinig ka talaga ng malulutong na salita. Pero which is good kasi matatauhan ka na,
Diba? Parang, tama ba yung gagawin ko? Okay. Ang ganda, Although may masarap mga yun. although may mga pamilya, and it's not a bad thing, may mga pamilya na absent yung ganong usapan. Wala yung balitaktakan, wala yung chismisan, wala yung alam mo yun, brainstorming, wala yung testing of patience. Yung parang, sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Okay lang. Oo. Yeah. May mga pamilyang ganon, you know? And yun yung nakasanayan nila. That is how they were brought up. Maybe because the parents were brought up that way. You know, hindi mo naman masisisi yun. And that doesn't make them a bad kind of family. Yeah. Ganun You lang. know? Ganun lang sila eh. Pero alam ko, meron din mga, let's say mga anak, may mga anak na there are kids that are wishing na sana iba yung estilo ng pamilya namin. You know? Sana iba yung interaction namin. And if you're that kind of kid na ang pamilya mo ay hindi nag-uusap, kasi nasanay na kayong ganun yung estilo nung household ninyo, and you want changes or you want change, it's fine. You can try it. There's no harm in trying. You know, it's never too late. You know, kahit na yung sabihin natin na magulang mo yun na yung nakasanayan ng mga magulang ko eh. You know, you can't teach old dogs new tricks. Kapag ganun yung rason mo, well, pwedeng hindi mo na ma-achieve yung gusto mo mangyari. But just try. You know, just try. You know, ibahin mo yung estilo. Makipag-usap ka sa magulang mo, sa pamilya mo. You know, because it can never be too late. You know, pwede kang mag-try lagi ng mga bagong bagay. Yeah. It's better to try than not have tried at all. Yeah. Parang so okay na yung ganun, di ba? Ang kagandahan sa family, ang pagmamalay ko naman sa family ko, once na may mga gathering, may mga occasion, pag nagplano talaga to, plano talaga. Yeah. As in, for example, 2 months pa yung birthday, mag-uusap-usap na yan. Yung sister ko, yung asawa ko, mag-uusap-usap na yan. Ang unang-una nilang pag-uusapan, anong kulay ng theme? Di ayan na. Green. No. Blue. No. Parang ganun eh. Brainstorming lahat. Nag-blue na tayo last time. Di pwede. Alam mo yun? And then, ayan na. Sige, ako sa ganito. Ako na gagawa ako ng ganito. Sige, ako sa ganito. Alam mo yun, parang, that's good. Aminado ako sa sarili ko. Ako naman, lang ako, kumbaga, support lang ako, di ba? Yeah. Support lang ako. Pero ang mga utak that's a very important role. The support? That's very important. Yeah. Ang mga utak niyan, yan, yung mga babae, yan, sila yung asawa ko, yung mga sister ko. Tapos pag dumating na yung araw, alright, kami mga lalaki, yan, kayo yung mga tagabuhat, mga ganyan. Sige, let's go. Hanggang makikita mo naman sa end na, wow, successful yung mga pinagplanuhan nila. Kahit simple lang. As in, simple lang. Yeah. Diba? Parang, sometimes, you know, simple is the best. You know? And like what you mentioned, yung nagpaplano ahead of time, it is nice kasi nakikita mo yung yung unity, you know. And I've witnessed that. I know what you're talking about. I know that kind of story that you're telling me right now. I definitely
know it. I am aware of those things. But for Yeah. the benefit of our listeners, it is important for you to do that. Hindi naman pagiging OA yun na nagpaplano ka ahead of time, to the point of, planning the motif na green ba o yellow ba o blue ba? Ay, hindi na kasi nagawa na natin yan. It's fun. It's fun kasi ano yun eh, nagpapatatag lalo nung samahan ng pamilya ba? Yeah, totoo. Yeah. So, yeah, nagsanga-sanga tayo ngayon sa usapan natin. And I'd like to go back to that point na, it is very, very important for you to check on each other. Yeah. Totoo. And sa mga bagay na yon, yung pagpaplano, kung meron mga event, kung may party, yung pag-uusap, that's one way of checking kung okay ba sila. Communication, yeah. Yung komunikasyon. Yeah, exactly. Yeah. Kahit simpleng, kahit tumawag ka lang. Tawag ka lang na, hi, Minsan na text kamusta? lang eh. Yeah, text. So, hindi. Kasi ako yung hindi masyadong mahilig mag-text. Tatawagan ko na lang, mas madali. Diba? Exactly. Yun nga, sinasabi You're ko like sa'yo, yung sinasabi ko sa'yo na tawag lang, kahit simpleng tawag lang, and then mauuwi sa bonding, parang wow, parang extra point na rin yun na, Yeah. good Especially communication. Naalala ko lang, pareho tayo dyan na mas gusto ko yung tawag. Number one, ang bilis ipadala yung gusto mong sabihin. Just to send it. When you try to call someone or when you call someone, it's so easy to send the message across. That's number one. The second important or the second good thing about calling, you can hear it. You can hear the tone. You can hear the emotions. Lahat yan nandun eh. Kasi pag text minsan nga nami-misinterpret pa yung yung text mo eh kasi hindi alam ko anong tono, di ba? So that's one of the perks of calling. And now, kasi back in the day, ang tawag mahal eh. Ngayon halos kasi yung competition nga, yung market na naging libre na yung mga tawag. Unlike before sa mga cellphones, per minuto ba? Hindi ko alam kung per minuto ba o per segundo yung charge sa mga tawag. Kaya ang tao, text ang tao dati. Diba? Pero ngayon libre na eh, yung mga plans ngayon. Like calling is a normal thing, Yeah. You don't need especially now, video call, di ba? Exactly. Basta may internet ka, di ba? Yeah, exactly. You can hear the tone, you can see the reactions. Yeah, exactly. Yeah. Naalala ko lang yung about yung sa call before. Nang nasa Pilipinas pa ako nito eh. So mag-girlfriend and boyfriend pa lang kami. Nauso yung mga unlimited call, right? Minsan, yun nga, tawag, unlimited call, tawag. Minsan, makakatulugan mo na lang, naka-on pa rin yung phone mo. Hindi kasi parang naus dati yun na, sige tulog ka na, tulog na rin ako. Kasi basta naka-on yung camera natin yung parang or nakaganon lang, alam mo yun. Ay hindi, on mo lang yan. Baka lumabas ka. Nauso kasi, ayun nga, kasi nga, di ba, nung kabataan natin sa Philippines, mahilig tayong mag-basketball eh. Ayaw ni M na lumalabas ako mag-basketball sa gabi. So, ginagawa niya, sige, on mo lang yung phone para alam ko na sa bahay ka lang. So, tawag, wala pa yung, hindi pa to hindi pa video call to. Ay, hindi pa. Ano pa lang to, mga Nokia days. Oo. Tin. Okay. Mga ganon. Naalala ko ang mga panahon na yan na kailangan, since unlimited calls naman, so nando ka lang, nakababad ka lang hanggang sa
uminit na yung telepono or hanggang sa malobat ka. Oo. Yeah, I do. Kaya I do minsan, remember those ayoko times. magka-unlimited call kasi wala kang takas, di ba? So may bala ka pala, no? Hindi, syempre, totoo naman, di ba? Parang nung mga kabataan mo, gusto mo sa barkada ka, Yeah. mag-basketball. Pero pag may unlimited call ka, wala. Bantay sarado ka eh. Naalala ko lang yung mga ganyang mga bagay. Alright, before I continue what I was saying earlier, I never realized that my kid is stoic. Let me just call him Eli. Say hi to Ninong JR. Hi. Fist bump. How are you, Eli? How are you? You good? Yeah. I'll say bye now. Bye. 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 Bye! There we go. It's so funny na yung mga may unlimited mga calls dati kasi ayaw kang patakasin. Alam mo yan? Ayaw ko pa naman ng ganon. No, honestly, No, really. No, really. In my past relationships and even till now, siguro yung the spirit of fairness, yun ang lagi kong pinapairal at yun ang lagi kong sinishare na yung golden rule ba na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa iba. You know? So, sa akin, ang pananaw ko kasi, personal lang naman to. Ang pananaw ko is, pantay yan eh. Lalaki, babae, pantayan. Yung karapatan ng babae at lalaki, pantayan. Kung ano yung kaya kong gawin, kaya mo rin gawin. Ganun ako. This is, again, personal. Ito yung aking point of view. Kaya, kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay, iaalaw kitang gawin yun. At kung meron kong gustong gawin sa buhay, kailangan pantay tayo. Hindi naman yun dahil sa ang point ko dun is basta tama, pwede natin parehong gawin. Okay. Basta tama. Basta tama. Kapag merong rason para gawin mo yan or para gawin ko yun na walang matatapakang ibang tao o hindi makakasama sa relasyon natin, sige lang. Ganun ako. Okay. So, for me, it's all about equality. Yeah. So, yeah. Kaya siguro din ganun yung estilo ko until now. Okay. With my wife, it's all about open communication. It's all about fairness. I think that's really important. Yung magko-compromise kasi hindi mo maiiwasan na minsan may pagtatalo, minsan iba yung point of views ninyo. Normal yun eh. Kahit sa anong relasyon. I believe it's normal. Ang importante dyan is meron kang open mind and open ears, to listen to each other. Yeah. Hindi pwedeng i-block mo lang agad na, hindi pwede. Tapos na yan. Hindi pwede mong gawin yan. Pero bakit? Kailangan may rason bakit pwedeng gawin yan. May rason bakit hindi mo pwedeng gawin yan. Yeah, that's true. You Yeah. need to be fair. Yeah, even sa mga bata, sa mga anak mo halimbawa, kung meron man kayong mga anak,
kung meron kang inaalagaan, kailangan may rason kung bakit. Hindi pwedeng ito lang yung gagawin mo, ito yung decision mo bilang person in authority. Na dahil magulang ako, dahil tatay ako, ulo ako ng pamilya, alam mo yon, yung haligi ako, kailangan ako masusunod kasi lalaki ako, kasi may otoridad ako. Hindi pwedeng ganun lang. You need to explain. You need to be able to provide an explanation why you're doing it, why you're deciding on it, why the decision was that. I think it's important. Yeah. Yes, oo naman. Totoo yun. Kumbaga, sa relationship or sa married life, talagang kailangan ng fairness talaga. Tsaka, every time nagagawa ka ng decision, hindi pwedeng ikaw lang. So, kailangan talaga kayong dalawa. Kahit napakasimpleng bagay niyan, kahit, kumbaga kahit, hindi importante, kailangan mong mag-seek ng what do you call this, ng may consultation sometimes. Yeah, approval part ng wife mo. Kailangan talaga yan para walang tago ba. For example, kasi ako mahilig ako bumili ng sapatos, ng shoes before. Yun. Inaano ko na. Binababaan ko na. Ayun. Dati, alam mo yun, parang minsan gusto kong bumili ng sapatos, instead na bibili ako lang na makikita lang niya, ba't parang hindi ko kayang ganun. Siyempre, number 1 yung budget ng pera. Diba? Mas maganda na yung sabihin mo sa wife mo na, ay, ang ganda naman ng sapatos, gusto ko yan. Siyempre, papakiramdaman mo rin yung asawa mo. Ay, may budget ba? Wala. Diba? Parang, pag sinabi, ang ganda, magkano yan? Siyempre, sabihin mo yung presyo. Ganyan. Pag namahalan siya, makikita mo naman agad, makikita mo naman yung reaction nun. Hindi mo na kailangan magtanong eh. Kumbaga parang, alam mo yon, parang kilala mo na may asawa mo eh. Pag narinig niya yung presyo na, yeah, we can afford that. Parang, ay, may pag-asa to. Alam mo yun sa utak mo na, ay, shit. Yeah. Diba? Parang, mas maganda na talaga na may talaga kayong dalawa. Kahit sa simpleng bagay yan, bumili ka ng ganito, ay, bumili ako ng ganito. Yeah. Alam niya. Para alam mo yun, wala. Ganun lang. Ganun Paano, lang kami. bibigyan kita ng halimbawa. Paano kung alam mo na agad na mahal yun? Mm-hmm. So, anong estilo mo? Kasi gusto mo talaga eh. Pero alam mo, it's a little bit higher than what you think she would say yes to. I think meron nangyari sa akin yan. I think sa sapatos din ata. Oo. Alam ko na gusto itong sapatos ito, gusto ko to. As in, gusto ko itong sapatos na to. Pero 100% na magsisay no siya. Kasi nga mahal. Right? So, ang ginawa ko is, may mga connection tayo, di ba? Sa kapatid mo. Di ba? Sa mami mo. Ganyan. Ngayon, ang gagawin ko siyan, alam mo yun, parang lalambingin mo yung kapatid mo, lalambingin mo yung mami mo, hanggang sa, di ba, ganyan. Meron kang natabi na pera, binigyan ka, alam mo yun, parang, lambing. Kasi bunso ako eh. Wala silang magagawa, bunso kasi ako, kaya, pag naglambing ako, kailangan nila magbigay, ganun yun. Oo, ganun. Tapos yun, pag meron akong
meron akong naipon, sabihin ko sa asawa ko, gusto ko niyan. Mahal yan, huwag mo na yan. Ito, meron akong naipon. O, saan galing yan? Syempre, sabihin mo yung totoo. Ayan, sa kayo. Bakit ka naman humingi sa kanila? Nakakahiya. Ganyan. Okay. Alam ko na, hindi na bibilin kasi ayaw niya eh. Pero, ayun, sinurprise pa rin niya ako, binili pa rin. Hindi naman kasi minsan kasi sa ganyan, minsan hindi ka wait. rin matitiis eh. Clarify ko lang ha, binili niya yon kasi naghanap talaga siya ng sale. Ako hindi ko naman nakita na may sale eh. So, lucky lang talaga ako na nakakita siya ng sale. No. I totally get you there. You know, minsan parang, hindi talaga kaya. Parang, that's just too much. Pero, dahil nga, alam nung, let's say, your partner knows that you really want it. So, what your partner would do is, you know, look for ways para maibigay sa'yo yun. Yeah. Alam mo yun? Pwedeng hindi agad-agad. Pwedeng after some time of, you know, after a while. And then, pero bibigay pa rin sa'yo. You know? Kasi alam niya na gusto mo yun. Ano naman kami, talagang, pag hindi kaya. Kami yung couple na, we're not pushing kung anong gusto talaga. Kung ano lang ang kaya, yun lang. Pag hindi kaya, well, sorry, step back. Maybe in the future, baka, you know. Kumbaga sa amin dalawa is, lambingan lang. Ay, gusto ko nito. Babe, gusto ko ng ganyan. Pag hindi talaga kaya, it's fine. Pag pwede, well, jackpot, di ba? Tsaka minsan talaga magaling mag-surprise din si Eme. Ito, tagal ko na sinabi sa'yo nito ha. Yeah. Pero, binili pa rin niya, di ba? Wow. Kasi nga yung sinasabi ko kanina na pwedeng, you know, gusto mo isang bagay, pwedeng hindi maibigay ngayon sa'yo, you know, kasi pwedeng mahal pa, or pwedeng out of stock din. Pero, magbilang ka lang ng mga ilang linggo or ilang buwan, makukuha rin. Kasi, alam nung katuwang mo sa buhay na, gusto mo yung bagay na yun. At alam nila yun eh. Alam nila yun na hindi nila kakalimutan yun. Nasa isip nila yun. And kung kaya talaga, you know, ibibigay nila. Yeah. So that's the we're going back to what we were talking about earlier. It's open communication. You know, that's very, very important. I believe in the importance of open communication. Kasi dun mo maipapahayag yung sa loobin mo, yung mga kagustuhan mo sa buhay, yung mga ayaw mo, you know, pwedeng yung mga bagay na sinasabi mo ay taliwas sa ideya nila. Pero dahil nag-uusap kayo, napag-uusapan yung mga bagay na ganyan, you get to meet in the middle. Nag-compromise kayo. You know? Dun yung papasok yung panahon na, o pagkakataon na minsan ibababa mo yung pride mo to the point na lulunukin mo na yung pride mo para mag-meet kayo dun sa gitna. Which is very important. You know? So, yeah. Open communication. Hindi lang sa partner, sa family, of course. Well, sa kids, you know? Yan, magiging, isa yan sa key for a healthy mental health. Communication sa family. Dito lang sa Australia, alam mo yun, even though hindi mo kilala, they gonna greet you. Hey mate, how are you? Diba? Parang magugulat ka ba? Kilala Sino ko ka? ba to? Sino ka? Pero normal lang pala dito yan sa Australia. Diba?
Kaya dun ko rin parang na-adapt ko rin yun eh. Yung Yeah. ganung, hey mate, di ba? Parang even though you don't know the person, random person, you know, just kamustahin mo lang, hey mate, how are you? Kakamustahin ka naman yan. Yeah, not too bad. May mga polite, yeah, not too bad, how are you? May mga sarcastic na same shit, different day. Siyempre sa umpisa, magugulat ka, ano yung sinabi nila? Minura ba ako nito or sarcastic ba to? Pero that's the way na, alam mo yun, bumati rin. Diba? Makwento ko lang. One time, pumunta kami sa restaurant nung sister ko tsaka nung nephew ko. Ngayon, itong sister ko, sabi niya sa tingnan mo tong ano ba tawag doon? Parang nag-work doon sa restaurant. Parang nakabusangot. Alam mo yun? Kukuha lang ng order, nakabusangot. Sabi ko, yaman, huwag mo nang pansinin yan. Ganyan lang talaga yan. Tapos, ngayon, siya yung nag-serve. Kilala mo naman ako, kahit sino babatiin ko yan, di ba? Binati ko yung babae. Sabi ko, hey, how are you? And then sabi lang niya, nag-pause siya, nag-pause. Kala ko, hindi niya ako papansinin. Huminga ng malalim. Ay, you know what? Doon na, nagkwento na siya ng nangyari sa kanya nung umaga. Naplatan ako ng kotse. Ang dumi-dumi ng sapatos ko. You know, parang, di ba? Yeah. Parang binati mo lang siya, nakatulong ka, lumuwag yung dibdib niya. Yep. Nag-smile siya. Nag-smile. Sabi ko sa ate ko, tingnan mo. You need to just say hi. Batiin mo lang. Lumuwag yung mukha niya. Sabi ko, don't worry about it. This is what it is. Tomorrow is another day. Sabi niya, thank you. Yeah, no. Ayun, smile na siya. Agree. Ganun lang yun. Agree. Babalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina na hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Yeah, that is why sometimes it is so easy for us to judge or to even leave comments sa, halimbawa, itsura ng tao. Alam mo yun? Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. That's true. Yung bagay na yun, yung sinasabi mo kanina, very obvious pa na she was or he was having a bad day. You know? Pero may mga tao na kayang i-mask yun. Na all smiles, pero lugmok na pala sa buhay. That is why, babalik tayo sa sinasabi natin kanina, it is very important just to share a smile or just to say, hey, how are you doing? How are you going? Are you okay? It is very important. Kasi yung simple lang ng mga pagbati na yun o yung mga tanong na yun, it can send a message. It could send a message na someone cares. Surround yourself with positive things, with positivity. Sometimes, hindi natin maiiwasan na minsan, alam mo yun, may mga hindi kaaya-ayang mga bagay or minsan tao sa paligid natin. That's normal. You know, that's normal. And it's your choice kung hahayaan mo ba na paligiran ka ng negativity or you let it go and then you move forward. Yes, you know? That's true. You know, sometimes kasi we tend to be stuck dun sa negativity. Tanongin mo yung sarili mo, makakabuti ba sa'yo yun? If it's not doing you any good, and personal ako to if something, or let's say someone is not doing me any good, I move forward. I leave all those negativities behind. You know? Kasi hindi na nakakatulong sa akin yun eh. Kasi I believe it is very important for you to take care of your inner peace. Yeah, that's true. Kung hindi nakakatulong yung mga pangyayari sa paligid mo,
or mga, let's say, tao sa paligid mo na hindi nagdudulot ng kapayapaan sa isipan, sa kalooban mo, leave it. Walang point para you hang on to it. You know, I believe that. There's no point. Leave it. You know, kasi ano yan eh, extra luggage sa'yo yan. Yeah. You know? Hindi ka makakausad ba? Hindi Right. ka You know? makaka-move on. It's very heavy to carry it with you. Mabigat yun. You know? Sa edad ko ngayon, na hindi pa ako ganun katanda, pero kailangan may natututunan tayo sa pang-araw-araw natin eh. Sa ating bawat taon na nabubuhay sa mundo. Kailangan natututo ka. You know? And what I've learned is kapag hindi na nakakatulong sa kapayapaan ng isipan ko, ng kalooban ko, hindi ko dapat dalhin yun kasama ko. You know? Na andun kailangan yung meron kang humingi ng pagpapatawad, nandun din yung meron kang lakas ng loob at openness na magpatawa din, and then you move on, you know? So, pag hindi na tama yung nangyayari sa paligid mo, huwag ka dun sa lugar na yun. Alam mo yun? Kung may mga taong nagdulot ng sakit sa iyo, halimbawa, kung hindi na nakakatulong sa iyo, iwanan mo yun, yung lugar na yun. Anything that does not contribute to the positivity and anything that is not giving you peace, you leave it behind. You know? Para sa'yo yun eh. You know? Para sa'yo yun. And that's part of you taking care of your mental health. Oh, that's right. Totoo. Sobrang totoo yan. Oo. Kung toxic ka na sa place, well, move out. Kung may toxic person, iwasan mo na lang. Iwasan mo siya. 'Di ba? Kasi once na nagstay ka diyan, walang mangyayari sa iyo. Talagang sisirain lang ang utak mo niyan. Hindi magiging maganda ang takbo ng buhay mo pag nagstay ka sa ganyang environment or nagstay ka sa mga ganyang person na toxic, you know. So, tingin ko, maging buo lang ang loob mo na tanggapin na kaya mong gawin na umalis or iwanan itong toxic things na to. Tingin ko magiging masaya ka. Yeah. Although, may mga tao kasi na yung hindi ko ba alam kung minsan ay masokista sila na gusto nila yung pakiramdam na nasasaktan sila. Alam mo yun? So, or nandun sila, they stay in that situation because they enjoyed it. They enjoy the feeling of being in that position, you know? May mga ganun eh. Kanya-kanya kasi yan eh. Kanya-kanya yan. So, hindi nagle-let go yung iba or hindi umaalis sa sitwasyon na yun kasi gusto na lang pakiramdam na yun. Ano ba? Hindi ba ano yan? May tawag dyan eh. Ano ba yung sa Pilipinas? Hipokrito? Tama ba yun? Hipokrito. Tama ba yun? Iba ba yun? Pwede yun ng rason. Yung kasi pag sabi mong hipokrito is, iba yung gusto mo sa ginagawa mo. Alam mo yun? Being a hypocrite, you know? Pwedeng yun ang rason, you know? Iba-iba kasi ng rason eh. Iba-iba ng rason ng tao. So,
kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang estilo yan, kanya-kanyang pananaw sa buhay. Pero, you know, kung if that's what floats your boat, sige, fine, you know, to each his own, you know. Pero personally, if that is something that, you know, will not contribute to my positive mental health, to my, if it's not contributing to, if it's not giving me peace, sa edad kong to siguro iniiwan ko na yung mga ganyan eh, you know. Kasi mabigat dalhin yung mga hindi Mabigat talaga. kaya yung mga bagay, you know. So iniiwan ko yung mga ganon, iniiwan ko. Protection yun para sa sarili ko eh, you know. Kasi kapag naging apektado na ako at hindi naging maganda ang resulta sa akin, apektado yung pamilya ko. Totoo, tama. Alam mo yun? That's true. Totoo yan. So, yeah, ganun lang. Basta yun, ang payo ko lang sa mga nakakaranas ng ganyan, na mga siguro stressful job, you know, siguro step back, pag-isipan mo ano yung pwede mong baguhin, anong pwede mong tanggalin, you know, para umayos ulit, or total reset. You know? Yeah. Yun lang mapapayo ko. For me, hindi ko naman sinasabi na tama yung pinapayo ko sa inyo. Kasi ito yung naging effective para sa akin. Yep. You know? So, yeah, yun lang yung mapapayo ko sa inyo. Pero, it is what it is. Life is life. You know? Basta, ang masasabi ko lang, mental health is very important. Yeah. Ngayon is madaming tao na ang aware dyan. So, kung hindi ka pa aware, well, I think kung napapanood mo to, siguro it's time for you to think. It's time for you to mag-research, you know, kung ano ba ang mental health, kung importante ba to o hindi. Kung hindi importante, well, it's up to you. Pero kung importante, you need to do something now. Right. You know? Right. Kasi once na na-stuck ka na siguro sa kumunoy, or, di ba, parang talagang totally distracted ka na sa lahat ng bagay. Parang, alam mo yun, nakakatakot talaga. Kaya, although, we also understand that, you know, we have our reasons why we stay sa ginagawa natin, you know, or sa trabaho ninyo, kung bakit kayo nag-i-stay, kahit na minsan parang ang bigat na, or parang negative na yung impact sa'yo, you know. Hindi naman sinasabi na pag feeling mo gano'n na iwanan mo na yung trabaho mo. No. Not like. Sabi na, babalik tayo sa sinasabi namin kanina, it's not like one size fits all. Hindi yan nag-a-apply sa lahat. You know? May mga rason tayo kung bakit tayo nag-i-stay. So you probably would want to, if it's like work-related, you ask yourself why you're feeling that, why you're experiencing that kind of emotion, or why you think, let's say, your job is causing you to have, you know, emotional distress. So, contemplation. And ikaw lang actually din ang makakasagot kung anong dapat gawin. Hindi natin, minsan may mga tao na nagsisik ng professional help. If you have the capacity to seek for professional guidance or help, by all means do it.
hindi seeking professional help, or let's say, a mental health professional, that doesn't mean that you're weak. That doesn't mean that, you're incapable. No. Kasi minsan may mga pagkakataon talaga na because of so much distress, you are unable to think clearly. Yeah. Totoo. And the reason there are professionals is because they studied that, they majored in that field, and They do research, yeah, Mhm. they are experienced. By all means, do that. By all means, do that. So, like for example, I'd like to share something. Ako yung tipong tao, even before, I'm a very resilient individual. Na pag may mga problema sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, pagkakaibigan, kaya kong bumangon agad. Ganun akong tipong tao. And let's say sa trabaho, bilang Pilipino, talagang matyaga tayo. And quite recently, I never imagined that I would experience some difficulties, sa aking emosyon, sa trabaho, for example. So, never in my wildest imagination that I'd experience this, na hindi ko alam kung bakit hindi ko na nakokontrol yung bigat ng kalooban ko. I think because it's too much. Maybe it was just too much. So, dumating ako sa punto na sinabi ko sa sarili ko, I need to seek professional help. Ooh, I okay. never believed that. It's unfair to say that. Hindi naman sa I never believed that, pero hindi ko makuha yung rason kung bakit kailangan mo pang magpatingin sa isang mental health professional. Kasi parang nagiging, once na nagpatingin ka sa mga professionals, parang ang tingin ng ibang tao, may problema to sa pag-iisip. Parang, pero hindi eh. Tabu Hindi dati ganun kasi yun. yun. Sinasabi ko nga, tabu yun eh. Yep. Especially sa Pilipino. Kasi ang Pilipino, napaka-matyaga yan. Matibay ang kalooban. Pag sa Pilipino, matibay yan. Matiisin yan. Kaya lumaki ako sa ganung, environment. And never in my wildest imagination na darating pala ako sa punto na mapagdidesisyonan ko na kailangan siguro ako mag-seek ng professional help. Kasi hindi ko na alam yung solusyon. So, sabi ko wala namang mawawala. Let me just try it. And on my first session, when I went to see a psychologist, nakatulong naman siya agad. Yeah. So the reason I'm saying this is, seeing a mental health professional is not something to be ashamed of. A
ang paniniwala ko sa sarili ko, napaka-resilient ko, napakatibay ko. Pero pwedeng yung mga challenges mo dati na hinayaan mo lang, na sinet aside mo lang, na inignore mo lang, pwedeng magpatong-patong yan eh. You know? To the point na pag nagpatong-patong yan, kumbaga, isipin mo na lang meron kang isang mug, for example. Napupuno eh. And you can trace it back. Pwedeng years ago ng pagtitiis, years ago of experiences, years ago of trauma, hanggang sa mapuno siya. Pag napuno na siya, it could overflow. Okay, yeah. Na kahit anong gawin mong pagtitiis, kahit anong gawin mong solusyon, wala na, puno na. Ang tendency mag-overflow na lang siya. So parang parang kala mo, kaya mo, yun pala may hangganan din pala yung Meron pagiging din pala. tough mo, no? Oo, Meron totoo din yun. You That's know? true. Oo. Meron din pala. So, and those professionals could help you unload those things so you would have enough space again to be okay. You know? Yeah. Yeah. And I learned that, you know? And I learned that. So, yeah. So, it is, babalik tayo. You know what? To be totally honest, itong podcast namin ni Tita JR, we try to talk different things, different topics, you know? And we try to be as genuine and as spontaneous as we can, you know? Yeah, that's true. And, you know, us talking about mental health, it's like most of our conversation today is based on mental health. We are not professionals. We are trying to share what we have or we are currently experiencing. And this is very spontaneous. We did not talk about this topic today. And it just, you know, just so happened that it was focused on mental health, which is a good thing. Maybe it is something that is very timely, you know? And I'd like personally to point out that it is a very important part of anyone's life that is something that you should not take for granted, you know? Minsan, ang malit na bagay can lead to something really great. If you start with something positive, small positive thing, it can grow and lead to something bigger, a more positive thing that can affect a lot of people. And one very small negative thing or emotion, for example, can lead to something greater, a bad or worse situation. So never ignore something small because it could lead to something greater or big. Yeah, exactly. Yeah. So yeah. So for seeking professional, so nakatulong talaga ng malaki sa'yo, Oh Tito yeah. Mikey. Oh yeah. And Yeah, I'm very that's good. lucky. I'm very lucky that it's part of the company's entitlement for employees, you know? So mas nabukas yung isip ko sa mga bagay. Yeah. Yeah. May mga tao na, you know, they don't only see
mental health professionals, some would take medication in conjunction with the therapist, seeing a therapist. If it's something that would help you or could help you, by all means do it. By all means do it, as long as what you're doing is guided by a professional. And going Well, back. Mhm. yeah. Well, thankful naman ako. At hindi naman ako sumagi sa isip ko na mag-seek ng professional. Well, I'm thankful. Pero nothing against that. Of course. Sabi mo nga talagang nakatulong sa'yo. So, Yeah. it means they really good. Pero sa part ko na yun nga, buti hindi pa ako humantong sa ganong Sure. situation. Yeah. Ang share ko lang, ang nakatulong talaga sa akin is yung wife ko. Kasi before ako nag-decide na gumawa ng mga steps para sa changes, siya talaga ang kausap ko lagi. Sure. That's very important. Yeah, so sa kanya ako lagi naglalabas ng sama ng loob about yun nga. Yep. And then so yung mga decisions ko, tsaka yung mga plans ko sa kanya ko lagi unang sinasabi. So ayun, nakatulong. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo na sometimes may mga sweet arguments na may mga ganun talaga sa relationship. Pero it helps a lot. Right. And then, I'm really happy na tinulungan niya ako sa mga decisions para sa plans ko. Sure. At nakatulong talaga ng big time. Yeah. Shout out sa wife ko. Yep. Yeah. Thank you so much for doing that. Since kanina nag-start tayo until now, I never hesitated to share my experience about seeking seeking a professional, mental health professional, seeking help from them. Why? I never hesitated to share this because it is something that helped me. Yeah. That's good. And or is continue helping me. So never be ashamed of it. We need to destroy that stigma, that it is something negative, because it's not. No. It is not, kasi iba yung panahon dati na it is something embarrassing. No, sa panahon ngayon, aware, mostly, maraming tao na aware na talaga about that. Yeah. So, seeking help from professionals, I think it's, hindi naman to kahiya-hiya na ngayon. Yeah. So, I think, marami nang bukas ang isip about that. And you know what, Tito JR, I also I want to keep on stressing na hindi mo kasi makikita yan. Kasi personally, I'm a very bubbly person. I like a very light environment. I like joking around. I like making fun of things, I'm a joker. I'm a bubbly person, and you would not think that I'm also experiencing those things in my life to the point of seeking for professional help, and I think I have exhausted all things para ma-address yung ganong emosyon ko, pero may limit lang siguro yung kakayanan ko na ma-address
kasi ginawa ko na lahat ng dapat kong gawin pero hindi pa rin nakatulong sa akin. So sabi ko, try ko lang mag-seek ng professional help. Yeah. And to my knowledge, to my belief, it did help me. So I would not discourage you, or to our listeners, I would not discourage you to seek professional help if you know if you think it could help you. You could try. You could Yeah. try. You could try. Yeah, of course. Yeah, you could try. Yun nga, sinasabi mo nga, pag once na puno na ang salop, kung puno na yung salop, I think, Parang FPJ na yun. diba, kung puno na ang salop, talagang, well, there's nothing wrong to, try. Yeah. Yun nga. Yeah. Siguro, kung hindi makatulong, why? Well, Yeah. siguro. But I'd like to makatulong point out, minsan, hindi na dadaan sa isang session lang, ha? Kasi ano yan eh, progressive yan eh. You know what I mean? And also, you need to help yourself, you know? You need to help yourself, you know? So, maraming proseso. Maraming stages, yeah. Exactly. So yeah, thank you so much, guys. I mean, if you have your own stories that you'd like to share with us, please do comment. This is our third episode again of Tito's Talk. We upload our reels, the highlights of our shows, our episodes. So please feel free to share it with your friends, to comment, to react, to subscribe to our channels, to our pages. We'd like to remind you guys that our full episodes can be seen on YouTube and on Spotify. Just look for Tito's Talk, TITOZ, TITOZ Talk. And then, there we go. Oh my goodness. I'm so proud of our, I don't know if we can. Is it a Coco shirt? Yeah, I know, right? I don't know if we call it merch, but yeah, we can call it merch. If you'd like to order, let us know. So we have our lamp, LED lamps. We have our shirts. We have of course, our mugs. Tito's Talk. So yeah, so our full episodes can be seen on YouTube and on Spotify. Look for Tito's Talk, search for Tito's Talk, and we try our very best to upload our highlights via Reels on YouTube, on Instagram, on TikTok, and on Facebook. So yeah, feel free to comment and subscribe. If you have any other ideas or any topics, to talk about, let us know. Leave it in the comments. You can also send us a private message, a DM. So, but thank you so very much. It's another Friday na nag-usap tayo. And we're glad, kasi hindi naman kami talaga nagpaplano ng pag-uusapan namin. Magsasanga-sanga lang yan. And we're very thankful that, dinadala kami ni Tito JR sa tamang, siguro, pag-uusapan or topics. And we're grateful. So thank you so much, Tito JR. Good, Tito Mikey. Yeah. Do you have any final words? Experience ko, share ko lang sa inyo. If it's helpful, take it. If not, it's fine. Hindi kami professional. We just normal people that battling or experiencing normal thing. So you can bash us. You can like us. It's fine. Hopefully not bash, yeah. That's fine. Well, everything what I say is true, and then it's all raw. Okay, so I think that okay lang sa akin. So yun,
Comment kung may mga masishare kayo about sa stories nyo, how to overcome this yung mga battles nyo. Yeah. Yun lang. And this is very timely and very connected to our, final lines as we conclude our episode. Always be kind, always be positive, and always share a smile, even to a stranger beside you, to that person that you are, seeing on a train, on a bus, or kung naglalakad man kayo, just share a smile. Say, how you're going, how your day is, how are you? Because sometimes that person that you're sharing your smile with or sharing your greeting with is experiencing rock bottom. They're experiencing anxiety. They're experiencing depression. Because anxiety and depression, those people who are experiencing those things, it doesn't show sometimes. Sometimes they're just smiling and so bubbly, without you knowing that they are so low in terms of emotions. And then it's not easy. It's not easy. Definitely agreed. It's never easy. And that single simple greeting or that single simple smile that you're sharing with that someone, with that person, can brighten up that person's day. That person could think that someone still cares, and that single simple smile that you're sharing or greeting can save a life. So always be positive, always share a smile, and be kind all the time, all the time. All right. So thank you so much again for joining us on our third episode of Tito's Talk. We hope to see you again next time. Again, this is Mikey, and together with me, it's me, Tito JR. And see you again on our next episode of Tito's Talk. See you guys. Tito's Talk.